Ano ang pagkakaiba ng mga salitang knowledge, intelligence, and wisdom? May pagkakaiba kaya sila? Kaalaman, katalinuhan, karunungan. Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa programang Simula, ang Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umaawit. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At muli ko kayong binabati na isa na namang masaya, isa na namang bagong araw, bagong aral, at higit sa lahat, bagong mga biyaya mula sa ating Panginoon. Kumusta na po kayo? Ano man po ang inyong ginagawa o nasaan man kayo ngayon, kung kayo nasa daan, kayo inyong gawain, sa inyong tahanan, nagre-relax, o ano man ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, inaanyayahan ko po kayo na samahan nyo kami dito sa programang Simula. Ang Simula po ay isang mabuting kasama at isang mabuting kaibigan. At ang programa pong ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At nais ko pong batiin ang aking mga kaibigan, mga taga-subaybay, na I'm sure lahat sila ngayon ay nag-aabang na ating programa. Unang-una, ang lagi kong binabati ay yung mga kababayan natin at aking mga kaibigan sa malayo pa doon sa kabilang Ibayo, no? Sa Ibayong Dagat. At sila po yung International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. At ganun din ang mga ating kapatiran dito sa Naperville Remnant Church, Philam Church. At dyan din po yan sa Chicago, Illinois. Welcome po sa programang Simula, ang Usapang Senior. At dito naman sa atin, of course, ang aking laging mga taga-subaybay ay yung ating mga samahan ng mga senior citizens dito sa Puting Kahoy Federation, okay? At Silang, okay? Federation. Meron tayong federation sa Silang, no? Cavite, Federation of Senior Citizens Association. Good morning po. At dito naman sa Silang, meron tayong Puting Kahoy Senior Citizens Association. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. At dito, locally, sa aming malapit sa tirahan namin ay dito ang tinatawag na Morning View Senior Citizens Association. At welcome po at nais kong batiin ang ating mga taga Charobics team, no? Na pangunguna ni Sir Areli, nila Pastor Mar del Rosario, Nenet, at lahat po kayo dyan. Kumusta kayo? And welcome po sa ating programa. Kaya huwag po ninyong kalilimutan tuwing Huwebes at Linggo ito, no? At ang ating mga bahagi ng ating programa, senior wellness, senior wisdom, meron din tayong bagong simula, at higit sa lahat yung prayer, circle, yung ating prayer request. Ayan po ang maaabangan natin. At ngayong umaga, okay, meron tayong pag-uusapan na kung titingnan natin, napakasimple mga bagay, pero dapat nating pagtuunan ng pansin sapagkat ayan po ay may mga malalaking impluensya at effect or epekto sa ating
pamumuhay bilang mga senior citizen. At saka yung mga hindi po senior, wag po kayong mag-alala dahil ang ating programa ay ano talaga para po sa buong community. Kasi kung kayo hindi pa senior, I'm sure may mga mahal kayo sa buhay na may mga katulad na inyong mga magulang, na inyong mga auntie, tita, tito, at saka yung mga, of course, yung mga lola at lolo. At gayon din, meron kaming natatanggap na magandang mga feedback from mga caregivers na nangangalaga, no, sa ating mga katandaan. At marami po tayong matututunan. Alam ko yung gawain ng caregiving, nako, talaga pala yang ano, mabigat pala yan at hindi ka pala magiging epektibong caregiver kapag hindi mo isa sa puso ang pangangalaga. Kasi kung magkaminsan talagang sa demand, no, ng pag-aalaga ng mga senior citizen, talagang minsan malilimutan mo na yung iyong sarili, yung pangangailangan mo. Kaya kami po ay saludo sa ating mga caregivers. Kaya po, wag po kayong aalis, magbabalik po agad ang simula, ang Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Muli pong nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ating programa ay tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ang pag-uusapan po natin dito ay ang ating prioridad, no? Bilang mga senior sa buhay natin. Of course, unang-una dyan, ang prioridad natin ay of course ang ating Panginoon. Of course, dahil siya lahat ang sabihin natin may-ari na ating buhay. Siya lahat dapat ang lagi nating tinitingnan na laging gumagabay sa ating buhay, no? Lalo na sa senior. Pero ang pinakamahalaga rito ay yung atin mang bahagi, no? Na meron tayong bahagi na dapat nating laging isipin. Ang tinatawag diyan ay stewardship. Pagiging tayo'y katiwala naman ng ating Panginoon. Ang pagiging steward natin sa ating kalusugan, sa ating buhay. Yan po. At dapat, pag pinag-usapan ng kalusugan, prioridad natin dapat yan. No? At dito ay may mga nagsasabi na ang trend sa buong sanlibutan, ang trend sa buong sanlibutan, actually, hindi healthcare. Di ba? Ang trend daw sa atin ay sick care. Ano ibig sabihin? Hindi raw yung pangangalaga ng kalusugan, kundi pangangalaga ng mga sakit. Healthcare, hindi healthcare, kundi sick care. Ano raw? Mas concerned tayo ngayon sa pagpapagaling, no? Hindi tayo concerned sa pag-iiwas sa sakit. At alam natin na ang ating bansa, kung ating pag-aaralan o ating mga healthcare systems, yung mga like PhilHealth, no, sa Pilipinas, ay nakikita natin na bilyon-bilyong piso ang ginagastos nila para gamutin, no, ang mga maraming karamdaman, iba't ibang karamdaman ng ating mga mamamayan at mga kababayan. At sabi nga rito, ang mga pinaka matataas na budget ng government, no, o lalo na yung sa pangangalaga ng ating mga kababayang may karamdaman, ay yung tinitreat nila yung mga chronic diseases. Ano to? Yung mga lungs, yung mga yung common na mga sickness na pabalik-balik, no? Tapos ang pangalawa yung cardiovascular diseases, yung mga may kinalaman sa ating puso at sa ating mga ugat, sa at pagdaloy ng dugo. At ang sumunod ay mental illness. Ayan.
Tapos gumagastos na marami rin sa sakit na diabetes, obesity o yung pagkataba, yung overweight at smoking. Ayan po yung malalaking budget ng pangkalusugan ang ginagastos. At alam nyo, yung mga budget na yan ay ginagamit para pagalingin, para gamutin. Kaya po, napakahalaga yung sabi nga an ounce of prevention is more than a pound of cure. Kaya mas mahalaga po yung prevention. Kaya kung magkamisan nagagastosan tayo sa marami tayong nagagastos kung kailan tayo may sakit na. Ang totoo dapat gumastos tayo para ma-prevent o hindi man kailangan gumastos. Ibig sabihin, priority natin yung ating kalusugan na panatilihin para hindi tayo gumastos, no? Sa halip na gastusin natin sa pagpapagaling, dapat ginagastos daw natin sa mga pagkain ng tama at mga bagay-bagay na magpapalusog at magpapalakas sa ating mga katawan. At dito nga, may mga patuloy na nire-remind tayo, pinaalalahanan tayo na tayo bilang mga katiwala, no, ng ating Panginoon sa ating kalusugan. Kasi napakahalaga yung malusog tayo kung gusto natin na kilalanin, no, ang ating Panginoon o gusto natin siyang purihin at pasalamatan. Kasi napakahirap maging pumuri sa Panginoon. Medyo mahihirapan tayo na kapag marami tayong nararamdaman, hindi tuloy tayo isip na mabuti o kaya hindi tayo panalangin dahil sa dami ng ating nararamdaman at sa suliranin natin sa ating mga sakit. Kaya rito sabi, we need to remind ourselves that one of the most important aspects of Christian stewardship, o yung pangangalaga, pagiging katiwala natin, is taking care of our physical bodies by observing and practicing the laws of life and health. Okay? At tingnan natin kung paano natin to ma-prevent. Kasi meron ng mga findings, no? Sabi rito, preventions recently stated that if we continue, no, to have proper nutrition, tapos exercise, physical activity, and then alisin natin yung mga bisyo ng paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak, ay magiging mababawasan, sabi rito, the cause of death, no? Ibig sabihin yung mababawasan ng pagkawala ng maraming buhay. Okay. At dito, meron ulit isang paalala sa atin. Alam ko tuwing episode natin, inuulit-ulit ko ito. Pero ngayon, ulitin ko ulit. Kasi patuloy pa rin na kailangan natin i-promote, no, ang mga bagay na ito para tayo mga senior, tayo mga senior ay manatili tayo sa ating mabuting kalusugan. Kaya ang number one dito, naalala niyo yung sinasabi lagi ng nanay niyo, kumain ka ng gulay para lumakas ka, mabuti yan sa pangatawan mo, pampahaba yan ng buhay. Okay. Kaya may ginawang pag-aaral, ito ay longitudinal research. Ibig sabihin, ito ay mahaba dahil sinundan nila yung pamumuhay ng mga tao at sila ay kumuha ng ilang mga kasama nila ginamit nila sa kanilang research na 2,300 individuals. Okay, dami yun, 2,300 individuals in 11 European countries for 12 years. Ayan, for 12 years. Kaya, for 12 years, binantayan nila yung mga taong yan. At nakita nyo yung mga edad niyan ay 70 to 90 years old. Ang research na to ay ginawa ng
Wageningen University in Netherlands. Yan, sa Netherlands. So tandaan nyo, 2,300 individuals in 11 European countries for 12 years. Sinundan nila at ang kanilang promote sa mga taong ito, no, ay diet high in vegetables, fruits, whole grains, nuts, and olive oil, and low in animal products. Okay, yun. So, ibig sabihin ay vegetarian diet, no, ang binigay sa kanila. Vegetables, fruits, grains, nuts, olive oil, and low animal. Walang meat. At ang resulta was 23% lower rate of death from all causes, no? Sa lahat ng sakit. Kasama na yung tatlong big three. Ano yung tatlong big three? Yung tinatawag na heart disease, cancer, at saka stroke. At higit doon, yung mga taong ito rin na ginamit nila sa experiment na nag-adapt, no? Meron silang nag-adapt ng lifestyle practices such as exercise and no smoking. Ayan. Ay nakapagbigay ng 65% lower all-cause death rate. Diba? Kaya ano pa ang ating patutunayan? Napatunayan na rito. At alam naman natin na talaga ang vegetarian diet ang original diet. Diba? Sabi pa sa nung from creation, mula sa pasimula, binigay ng Panginoon na mga punong kahoy, halaman na nagbubunga, na may mga buto, at saka lahat ng mga greens sa mga prutas. Ayun. At ang sinasabi kasi ngayon, bakit bakit nga ba hindi popular ang pagkain ng maraming gulay sa panahon ngayon? Ayon may pag-aaral na ginawa at hindi ko maano yung details ng pag-aaral, pero ang estimate nila kung ang isang on the average kung ang isang tao gumagastos ng 15 pesos sa gulay, average lang yun ay alam nyo yung mga ang iba naman hindi kung 15 pesos na gumagastos sa gulay, ang iba naman kung ikukumpara mo naman, gumagastos naman sila ng mahigit 20 pesos para lang kumain ng sabi soft drinks, candy, and bakery items. 'Di ba? Kung sabi mo kasi kaya ayaw ko mag-vegetarian kasi ang mamahal kasi ng gulay, no? Ang mamahal daw. Pero mas mahal pa yung binibili nila ng mga matatamis na pagkain at saka yung mga processed foods, no? Kaya hindi talaga mahal ko ang dahilan ay namamahalan kayo sa gulay ay ganun din kasi mas mahal ang ginagastos natin sa hindi malusog na pagkain. Okay. Ang sumunod ay yung physical activity. Ayan. When it comes to exercise, the slogan, no pain, no gain. Hindi totoo yun. Baliktad daw yun sa exercise. Kailangan daw, if you increase the gain, you decrease the pain. Yun. Di ba? No pain, no gain. Pero sa pag nag-exercise kayo, increase nyo yung gain nyo, yung mapapakinabangan nyo para hindi kayo magkasakit, walang pain. Okay yan. Kaya this has been demonstrated in a study after study in 2001. Sabi niya, si Dr. Frank Hu and his colleagues in the Harvard School of Public Health reported, report niya? That, sabi rito, the risk of heart attack for women with diabetes was 44% lower in those individuals who were in the most active as was this compared to those who exercise the least. Di ba? Mas malaki ang percentage, 44% lower o maiiwasan.
At saka the same study revealed a 40% lower risk for stroke. Kaya brisk walking at approximately 3.5 miles per hour has been shown to be the most protective for health. Yan. Ayan, tandaan nyo, galaw-galaw, mahalaga yan. Tapos, drink to your heart's content. Ayan man ang sumunod. Examining, sabi rito, yung women who drank 5 or more glasses of water per day had a 40% reduction of fatal heart attacks, and men had a 50% reduction. Okay? Kung, ayan, sinasabi, you have to drink, no? 5 or more glasses. Okay? Actually, 5 to 7 or more, no? And then, panibago muli, advice sa atin, pagtulog, pamamahinga. Okay? Yung average person slept 10 hours per night in the previous century. Okay, mga tao ng mga nauna pa sa atin, 10 hours sila yung average. Ngayon na ay ang average daw 1 in 3 are sleeping fewer than 7 hours. Totoo po yun. Kaya sabi, sleep deprivation is estimated to cost this country more than billions of dollars per year in lost productivity, medical expenses, sick leave, and property damage. Yan. Kaya kung gusto natin makapahinga ng maayos, develop a fixed exercise program, avoid late evening meals, okay? Sabi nga from 5, pero a maximum of 7, wag ka nang kakain. Or wag ka nang kakain lalo na heavy, no? Then establish a regular sleep routine. Napakahalaga po to. Anong oras ka ba dapat na natutulog? Dapat yun 9 or before 9 or 10, no? Na nagpapahinga ka na, kung maaari nga mas alas 8, pero nasanayan natin. Pero ang mahalaga kasi sa sleep, no, sa pagtulog yung before 12 midnight. Kaya dapat nakapahinga na tayo bago mag 12 midnight. Nakatulog na tayo, nakapag-start na tayo matulog. And then your bedroom, dapat daw yung bedroom ay komportable. Kaya kinakailangan nga, wag mo raw gawing office ang bedroom, wag mo raw gawing TV room. Dapat ang room daw ay pamamahinga lang ang ginagawa. Rest and relaxation, R&R, sabi diyan. And then keep your bedroom in a comfortable temperature. Ayan. Malinis at saka komportable, very cool, no, para ayan. Kaya yan po ang mapaalala sa atin ngayon. So ano ngayon ang inyong masasabi? Ano ngayon ang inyong desisyon sa sarili nyo? Simple lang ang buhay, no? Wag na ho natin na pahirapan pa. Kailangan lang magkaroon tayo ng tama at wastong pamamaraan para tayo kumain na maayos, para tayo ay uminom ng tama, ng sufficient na tubig, tapos magpahinga, yan. Ayan po yung at saka mag-exercise regularly. So yan po ang sa atin, make our health a priority. So, diyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula, ang usapang senior. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Kayo po ay nakikinig sa programang Simula, ang Usapang Senior, na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at patuloy tayong tumatalakay ng mga bagay-bagay, no? Bilang mga senior citizen at bilang mga nangangalaga sa ating mga nakakatanda.
At ngayon ay pag-usapan natin yung aking pambungad na tanong. Okay. Pinag-usapan natin yung mga salitang knowledge, intelligence, wisdom. Kung titingnan natin, no, yung kaalaman, katalinuhan, at saka yung karunungan, parang iisa lang sila, no? Pero ang totoo niyan ay magkakaiba. Okay, sila. Kaya yung kaalaman, pag sinabi nating kaalaman, ayan yung mga bagay na natutunan natin sa paaralan, natutunan natin sa mass media, sa nabasa natin sa mga aklat. Lahat ng natin na nating mga seminar, forum, mga lectures, ayan po ay mga kaalaman niya na ano natin, na-absorb natin yan sa ating kaisipan. Pero yung intelligence, hindi ho pareho ng kaalaman. Maraming tao na alamang ang maraming kaalaman, maraming natutunan, pero hindi, hindi po ginagamit. Ayun po naman ang intelligence. Ayun yung sinasabi, to learn from experience, adapt a new situation, understand the complete concepts, knowledge to solve problems. Pagka ginamit na po natin yan, ayan po ang nagiging intelligence na ibig sabihin na papakinabangan natin. Hindi lang po cognitive, hindi lang po natin na natutunan na memorya o ibig sabihin naalala, no, na napag-alaman, kundi ang mahalaga ay nagagamit natin. Pero po ang wisdom, ito po yung pinakamataas, no? At sa Tagalog ito ay karunungan. So yung knowledge means kaalaman, katalinuhan, yung katalinuhan, IQ din yun, no? Ibig sabihin kung gaano ka taas ang natututunan mo ng naiipon mo sa iyong isip, IQ mo yun no? Pataasan ng IQ, yung magaling ka sa problem solving, sa mathematics, magaling ka sa rhetoric o yung speech, magaling ka sa arts, ganun. Ayun po yung mga matataas sa mga IQ, no? Na ibig sabihin, sabagay, meron na rin ngayong EQ, yung emotional quotient. Mahalaga din yun, yung pakikipagkapwa, emotional yun, at saka yung social, no? Pero ang wisdom po, sabi rito, uses, apply their experiences and knowledge. So yung knowledge mo, yung intelligence mo, ay mas mataas pa yan. At ayan po yung wisdom na yan. Pag pinag-usapan po wisdom, pinag-uusapan po natin yung galing sa Panginoon. Kasi sabi sa aklat, no, ni James or Santiago 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask God. Okay? Saan daw? Humingi tayo sa Panginoon. Who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Yun. Kung tayo raw, naalala nyo si King Solomon, kung nangangailangan tayo ng ligtas, naalala nyo, kaya naging pinakamatalinong tao na nabuhay si King Solomon. Kasi wala siya ibang hiningi sa Panginoon kundi karunungan. No? Wala siya ibang hiningi kundi karunungan. Kayo ba humingi kayo ng karunungan sa Panginoon? Pag nananalangin ba tayo? Karunungan ba hiningi natin o mga bagay-bagay na okay na hindi tungkol sa karunungan? Napakahalaga po 'yon. Pero si Solomon, ayun po yung kanyang King Solomon, ayun po yung binigay sa kanya ng Panginoon sapagkat ayun ang hiniling niya. Kaya wisdom, sabi rito, is an integral part of life, sabi rito. Kaya dapat daw hindi lang tayo matalino, hindi lang tayo maraming alam, kundi dapat tayo raw ay marunong, karunungan. At ang karunungan yan ay may kasamang regalo, no? Regalo yan ng ating Panginoon.
at kasama diyan yung faith, yung pananampalataya natin. Kaya dapat pag tayo ay ang tunay na taong may wisdom o karunungan ay yung may pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung sino ran daw ang kulang ng karunungan, humingi lang tayo, idalangin lang natin sa Panginoon. Sabi, at maganda yung pangako ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Okay, sa English maganda pagsabi, trust in the Lord with all thine heart. Sabi, manampalataya ka o ibigay mo yung pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso. And lean not unto thine own understanding. At wag mong pairalin yung sarili mong kaisipan o yung paniniwala. In all thy ways acknowledge Him. Sa lahat daw na yung gagawin ay kilalanin mo lagi o i-recognize mo, no, na ang Panginoon. And He shall direct thy paths. At tayo ay i-guide niya o ituturo niya sa atin ang tamang daan. Ayan. Sabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Kaya po, wag po natin pagsasamahin yung mga kaisipan na yon. Ang kailangan natin, di lang ang kailangan natin ay kaalaman na natututunan, no, sa mga aklat. Pero ang kailangan at saka yung intelligence na develop natin ang ating isip para mag-gather natin ang lahat ng karunungan, no, na may mataas na antas, no. Ayun po yung IQ na yan ay minsan maraming taong mataas ang IQ pero bagsak naman sa EQ. Ibig sabihin kulang sa emotional intelligence, yung pakikisama at saka yung pagtitiwala, no, sa sarili, yung confidence din at saka yung pananampalataya higit sa lahat. Sabi rito, kaya wisdom is the judgment. Ayun, it's having that winning and against isn't the same as being right. Kaya yung wisdom, we have to know the difference. Alam natin yung mali at tama. Okay, mali at tama. Ayun po yung wisdom. Kaya may makasabihan nga, sabi ni Albert Einstein, wisdom is not a product of schooling, but of the lifelong attempt to acquire it. Ibig sabihin, ang tunay na karunungan ay hindi nakukuha sa pag-aaral, sa paaralan, o sa pagbabasa ng mga aklat, kundi lifelong, actual learning sa buhay. Yung actual na paano natin hinaharap ang bawat experience natin sa buhay. Kaya dito natin makikita mga ka-senior at mga kaibigan na ang banal na kasulatan, hindi yan nagbibigay, hindi yan define katulad na ibang mga libro o na ibang mga aklat na o yan mga teorya. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay yan ng lifelong learning. Ibig sabihin, mga experiences na ating mararanasan. No, hindi yan nagtuturo na by theory or by kung ano-anong mga konsepto, pero it's a lifelong dapat kung paano natin ayan po ang kaibahan naman ng living at saka existing. Sa existence, pwede yan humihinga ka, buhay ka, gumagalaw ka, kumakain ka, naglalakad ka. Pero wala kang purpose. Ang living, ayun po, meron kang panukala sa buhay mo. At ano yung panukala mo sa buhay mo? Kung anong panukala ng Panginoon sa iyo, bakit kanya nilalang? Ano ang gusto niyang maging mission mo? Ano yung dapat mong
ay accomplish sa buhay. Ayan po yung wisdom. Tapos, meron pang sinabi rito si Ralph Waldo Emerson naman. The invariable mark of wisdom is to see the miraculous in the common. Ayan. Yung ordinary, hindi mo, hindi lang ordinary ang nangyari. Nakakakita ka ng mas malalim pa, no, sa mga common para may miracle. Ayun ano yung mga miracle? Ano yun yung mga spiritual aspect ng buhay. Kaya pag tumingin ka sa langit o nakita mo yung araw, hindi mo lang basta nakita yung araw, nakakasilaw, mainit. Hindi. Ang maiisip mo, yan, common ang araw, pero hindi mo alam na ang araw ay nilikha ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay sa buong mundo. Alam niyo ba? Pag nawala yung araw, imagine niyo, pagka nawala ang araw sa langit, ano mangyayari? Didilim. Tapos, kasi lahat ng bagay, lahat ng energy, ay di magiging malamig, di ba? Magyeyelo ang buong sanlibutan pag walang araw. Kasi wala na nga yung evaporation, wala yung mga proseso para mabalanse yung atmosphere at saka yung sanlibutan. Kaya ganyan po, napakahalaga, mas malalim at saka yun ang wisdom, no, na tinatawag na yung mga common na nakikita natin, may mas malalim pa tayong bagay na natututunan. Okay? Tama po yan. Pagka tinignan natin mga ibon, hindi lang ba sa ibon nakikita natin, ang alam natin sa mga ibon, mahal na mahal sila ng ating Panginoon. Dahil imagine mo ibon nga raw, hindi nagtatrabaho, hindi nag tatanim, pero hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Napakaganda, di ba? Napakaganda. Kaya yung nature itself, isang malaking leksyon, no? Na bigay ng karunungan sa atin at magpapaalala sa ating Panginoon bilang malalalang. Sabi naman ni Socrates, alam niyo Socrates, ito na yung mga famous philosopher, one of our philosophers, any fool can know. Ayan. Kahit sino raw pwede matuto. Ayan. The point is what you do not know, that is true knowledge. Ayan, sabi dito, the fool can know and the point is to understand. Ayan. Kaya pagka napag-alaman mo yan, unawain mo na mas malalim. Ayan po yung wisdom. Ayan. Okay. Kaya, ayan po ang tinuturo sa atin, kaalaman. Okay? Ayan po yung mga nagagather natin, mga kaalaman, sa paligid natin sa pag-aaral, sa mga impormasyon, no, na nakukuha natin. Tapos yung intelligence, ayan naman po yung pag-develop na ating kaisipan para lalo pang tumalas at tumalino. Ayan po yung katalinuhan. Pero ang mahalaga diyan ay yung wisdom, at sinabi nga, ang wisdom ay galing lamang sa Panginoon. So, sana po ay may natutunan tayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Simula, ang Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Muli pong nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior. Tayo po ay dadako na sa ating new beginning, bagong simula. At alam nyo, dito sa bagong simula, makakarinig tayo lagi ng magagandang mga anecdotes o mga kasaysayan. At nais ko pong ikwento, may isa tayo magandang kwento love story, na makakapulutan natin ng magandang mga aral, no, para tayo'y makapagsimula muli. At ito ay, ang title nito ay The Test, ang pagsubok. O yan. O yung, okay? Kaya, ito po ay
kwento na may pamagat na The Test o ang pagsubok. Ito ay kwento ni John Blanchard. Si John Blanchard po ay isang army man na kagagaling lamang sa isang labanan o training sa isang gera, no? At nung siya ay nakabalik na, no, sa Amerika, sa kanyang bayan, ay na-miss niya yung kanyang paboritong bookstore, no, na binibilhan lagi nung bago pa siya pumunta sa labanan. At nung dinalaw niya yung bookstore, meron siya nakita isang magandang aklat, no? Isang aklat na luma, kumbaga parang second hand na mga aklat, at nakita niya may-ari, no? Nakita niya, binasa niya, nandun yung pangalan at address nung may-ari. Ngayon, nung binabasa niya yung aklat, binili niya, ay para bang nakita niya may mga notations, no? May mga sulat-sulat, may mga notes sa mga pahina ng mga libro. Kaya sabi niya, napakaganda ng kaisipan, napag-isipan niya na napaganda ng ugali ng may-ari nito. At nakita niya ang pangalan ng may-ari ay isang Miss Hollis Maynell. Hollis Maynell ang pangalan ng may-ari ng aklat na yon na nabili niya. At doon din nakalagay yung address. Napakadali niyang hinanap. At nung may pagkakataon siya, sinulatan niya, no? Sinulatan niya at nakita niya at pinuri niya. Sabi niya, napaka ganda ng mga notation mo, na napakaganda yung mga kaisipan na sinusulat mo doon sa iyong aklat. Sabi niya, at nais kitang makilala. At sa gano'n nga, sa madaling kwento, nakilala niya at sila ay naging magkaibigan. At hindi nagtagal, yung kanilang pagkakaibigan ay nagkaibigan. Okay? Ibig sabihin, nagpropose itong lalaki na, pwede ba kitang makita na mukhaan? Pwede ba akong humingi na iyong larawan? So, ibig sabihin talagang na fall itong lalaki sa babaeng ito dahil sa kanyang magandang mga kaisipan na sinulat doon sa kanyang mga libro, no? Sa pahina ng mga libro. Kaya sabi niya, pwede ba kita makita? Sabi naman, kaya yung babae naman, sabi niya, sumagot siya. Sabi niya, hindi mo naman ako kailangang makita. Sabi niya, kasi kung talagang magkaibigan tayo, kahit naman na anong itsura ko, sabi niya, kahit ano ang mukha ko, magkaibigan pa rin tayo at magugustuhan mo pa rin ako. Kaya ngayon, nagpatuloy sila, so hindi niya tinanggihan siya magbigyan ng picture, no? Ito namang army man na to na talagang nahuhulog na, no, ang kalooban, ay humiling siya nung hindi nagtagal. So maraming buwan na nagdaan. Humiling siya uli na, maaari ba tayong magkita kung sakali? Kasi gusto kong makilala ka personal, makausap, at talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi kita makilala ng personal. Okay? So, nagkasundo sila na magkikita sila. At nang magkita sila, at ang usapan nila ay ano yung tawag natin diyan, ay ano bang term ngayon diyan sa mga kabataan ngayon, na magkakaroon sila ng eyeball, no? Mag-eyeball sila na at magkikita na sila. At ang usapan nila, 7:00 ng hapon
sa Grand Central Station in New York. Ayan, doon sila magkikita. At paano kita makikilala? Sabi niya, ang daming tao doon. Sabi niya, makikilala mo ako dahil magsusuot ako dito sa akin lapel, sa kanyang damit ng red rose daw. Ayan, red rose. So, yun yung kanilang ayun ang tanda, red rose na isusuot ni Miss Bland anong pangalan niya? Maynell. Miss Hollis Maynell. Ayan. Kaya nga at 7, okay, dumating yung ating bida, si John Blanchard, no? Na isang talagang matikas din na dahil military man, nakaayos siya at siguro talagang of course pinaghandaan. First date nila. Sabi niya ganon. Nagpunta siya na maaga. Sabi niya ganon. Kinikwento ngayon nito ni John Blanchard nung nando na siya sa Central Station sa New York, merong isang babae na napakaganda, blonde hair, na nakasuot ng kulay green, no? Nakasuot ng kulay green. At nung tinitingnan niya, talagang humanga siya sa kagandahan at talagang nakita niya pati ang katawan, pati ang kutis at saka ang mukha, napakaamo. Inisip niya, nako, baka ito na si Miss Maynell, no? Si Miss Maynell. Pero nung papalapit na siya, gusto na niyang batiin, naalala niya, wala namang suot na red rose sa kanyang damit. Kaya nung bigla na lang siyang lumihis, no? At nilampasan niya. Pero nung pasalubong niya, talagang hangang-hanga siya at talagang nagandahan siya. Kaya nung pagkalampas naman nung babaeng yun na naka-green, no, na walang red, tamang-tama naman sumusunod. May sumusunod na isa na naman babae, naka-red, no? Pero yung babaeng naka-red, may rose. Tamang-tama. Nakita niya si Miss Maynell kasi sabi nga may red rose sa kanyang damit, no? So, nginitian niya, pero malayo-layo pa nakita niya na itong babae na may red rose, nakita niya hindi siya gaano maganda kundi parang parang medyo mature na, senior na ang itsura, about siguro almost more than 50 years old na, no? Mga 50 years old, pero disente naman ang mukha at maayos, at saka nakita naman niya pino naman ang pagkilos, no? Kaya ang ginawa niya ito pala si Miss Maynell, sabi niya. Naisip niya, bagamat nanghihinayang siya, no, sa unang babae nakita niya na hinangaan niya. Sabi niya, mas gusto ko naman si Miss Maynell kasi siya talaga yung talagang kaibigan ko, at saka ginusto ko naman siya dahilan sa kanyang tingin ko sa kabutihan niya, sa kanyang katangian, no, buti kahit hindi siya yung ina-expect niya na babae. Nung lumapit na siya, sabi niya, "Good afternoon. Ako po si John Blanchard. Miss Maynell, kumusta po kayo?" Nung sinabi niyang, "Kumusta po kayo?" Naguluhan ang isip ng babae, parang nagtataka. Sabi niya, "Sir, sandali po. Nalilito nga po ako eh." Sabi niya. Kasi po, yung babae na nauna sa akin, pinilit niya akong gamitin ko itong red rose na ito. Sabi niya. At sabi sa akin, pagka raw
inimbita ako sa dinner, okay? Sinabi niya pala, Miss Maynell, I'm inviting you to dinner. No, nagpakilala siya doon sa babaeng may red rose. Sabi daw, ang binilin pala doon sa babae na binigyan ng red rose, pag inimbita raw ako sa dinner, nandun lang siya sa isang restaurant diyan sa tapat, maghihintay siya. At nakita niya, nagpasalamat yung lalaki. Yung pala ay, yung talaga palang inaasahan niya na Miss Hollis Maynell, yung talagang babae pala na nauna, na naka-green, at ayun daw yung nagbigay sa kanya ng red rose, sabi niya gano'n. At maghihintay daw siya roon pag niyaya raw siya sa dinner. Kaya yun po ang nangyari. So, nakilala niya yung tunay na Miss Maynell, na siya pala rin yung kaibigan niya na hinahangaan din niya sa sulat, ay kahanga-hanga din pala yung tunay na personalidad. Ayan. So, napakaganda po yung test na nangyari na yon. Kaya, ang tinuturo sa atin dito sa kwentong ito, so, minsan daw, nakikita natin yung laman ng puso natin pagka nadadaya tayo ng pagtingin natin, no? Kasi nung tiningnan niya yung maganda, nagandahan siya, pero yung puso niya, ang talagang hinahanap yung ugali nung talagang kaibigan na nakilala niya. Na ibig sabihin, tama pala yung laman ng puso niya na mabuti ang kalooban at mabuti rin pala sa personal. Ayan. So, yun po. Knowing we need help following Him, sabi rito, Jesus taught how we can test our love for Him. He said to His followers, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. Kaya kapag pala tayo ay may magandang puso para sa ating kapwa, no? Ayun ay ginagawa din natin sa ating Panginoon. So, ayan po ang ating kwento para sa ating bagong simula. Magbabalik po ang ating programa. Diyan lang po kayo. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests. Sa araw na ito, patuloy nating idalangin ang mga sumusunod. Si Bing Sendanya sa kanyang pagpapagaling, no? At gayon din si Madly Erin Nicolas, si Samantha and Jordan Ocasla. At hinihiling din tayo na kanilang dalangin natin ang kanilang pagpapagaling. Si Nelson Ganyola at ang batang si Levi Ganyola. Frony Villanueva, Samuel Patalinhog, Madel Decano, Lucy de Guzman. Ang mga pangalan po to ay niluluhog natin at nilalapit natin sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Hesukristo, para sila ay makatanggap ng ng kagalingan, kagalingan mula sa Kanya sa Panginoong pagpapala. At idalangin din po natin si Willeen Lorenzo at Gemma Molina sa kanilang pagpapagaling. Nais ko ring batiin pala, at ito ay isang pasasalamat, no? At nais kong batiin itong aking technical staff na si Andy Joaquin, no? At alam ko nagse-celebrate siya ng 100th birthday ng kanyang lola, no? Sabi ko talagang pinagpala ang lola ni Brother Andy. Okay, Brother Andy Joaquin. Okay, ang pangalan ng kanyang lola ay si Nanay Paz. Okay, so idalangin po natin, pasalamatan natin ang Panginoon sa mga pagpapalang ito at sa kahilingan natin ng pagpapagaling. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat ng kabutihan, lahat ng pag-ibig, lahat ng kagalingan ay mula sa inyo. Gusto ko po, Panginoon,
na sa oras na ito, nais kong itagubilin sa inyo ang mga pangalan na aming binanggit. Bagamat hindi po namin alam ang kanilang kalagayan sa kasalukuyan, at alam din namin na sila ay nakakaranas ng mga karamdaman, sakit, at mga discomforts, nais ko, Panginoon, itagubilin sa inyo. Kayo ang dakilang manggagamot at kayo lamang ang nakakaalam na makabubuti para sa amin. Panginoon, lubin po ninyo na nawa hipuin niyo sila na inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay upang patuloy silang makaranas ng mabuting pakiramdam at maalis ang kanilang mga higit sa lahat ang kanilang mga pag-aalala at bigyan sila ng kapayapaan at bigyan sila ng pananampalataya na ikaw lamang ang dakilang manggagamot. Panginoon, tulungan ang lahat ng kanilang mga doktor, mga nurses na patuloy na tumutulong sa kanila at gayon din ang mga gamot na kanilang iniinom. Pagpalain nawa ang mga bagay na ito nang sa gayon ay makadagdag ng kanilang mabuting kagalingan at higit sa lahat, maranasan nila ang inyong pagpapala at ang inyong mayamang pag-ibig sa bawat sasamin. Narito, Panginoon, din, pinasasalamatan namin ang lola ni Andy Joaquin na si Mrs. Paz Joaquin. Isa pong malaking inspirasyon ang kanyang buhay at alam namin kung paano niya naranasan ang inyong pangangalaga hanggang sa ngayon, ang patuloy na pagkupkop, pagbibigay sa kanya ng mahabang buhay, patuloy nawa siyang basbasan at patuloy niyang mapanatili ang kanyang pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po sa magandang kwento na kanyang itinuro sa amin na ikaw, Panginoon, ang pinagmumulan lamang ng lahat ng buhay at lahat ng aming mga pagpapala. Patawarin kami sa aming pagkakasalang nagawa. Ang lahat na ito'y hiniling namin, hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Ang karunungan po ay isang napakahalagang bagay sa ating buhay. At tandaan natin, ang tunay na karunungan ay galing lamang sa ating Panginoon. Kaya, ginagamit natin ang salita ng Panginoon upang makahanap tayo ng tunay na liwanag at malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. So we look at the Bible as a guide, and God has given us to find meaningful joy in life and to reach the eternal life with Him. So, marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa aming programa ngayon. Dumako na po tayo sa ating pagwawakas at nais kong pasalamatan ng mga taong naging bahagi, si Pastor Nerio Carranza, ang station manager na AWR Manila, si Andy Joaquin, Irina Sidao, Wilmer Estrito, at higit sa lahat kayo po na naging bahagi at nakasama namin sa programang ito. Ako po si Doc Rome Barrios at muli kayong inanyayahan sa darating na Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM na nagsasabing, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Where is the King?